Sound check mga kinaman sa ating drag bike. Yung araw sa ating mekaniko, si Boss Kenneth Ubasan. At ayan, kasama natin si Kuya Pats gamit ang kanyang si Berox. At tayo naman ay dini kay Lurox dahil ipapabit natin yung mga nirequest nyo na pyesa. Yan, CNC na stand at saka yung RCB na lever. Yo, nandito na tayo kay Boss Kenneth. Boss Kenneth, aray, pangkabit doon sa ating Indo-Indo. Ano, CNC na stand tsaka RCB lever. Ano, G? At ayun na nga mga kainaman, inumpisahan na agad ni Boss Kenneth na baklasin ito ng stock natin na lever. Dahil unang ikakabit ni Boss Kenneth ay itong nabili nga natin na CNC na RCB lever. Ayan, kung mapapansin nyo, napakaganda rin ng quality, napakaganda rin ng kulay. At ang maganda pa dito, napakagaan niya rin. Siyempre, kulay asul ang binili natin para tumugma sa color combination natin din sa ating Aerox. Hindi na rin pinatagal ng ating mekaniko at isinalpak na rin agad niya kay Lurox. At pagkatapos nga ikabit yung lever para sa front brake dito naman at binabaklas na ni Boss Kenneth itong para sa atin namang preno sa likod. Pero bukod dun sa lever, meron pa ditong kakalasin itong pinaka-stopper para dito sa ating parking brake. Dahil yung nabili nating RCB lever ay may kasamang sariling bracket para sa kanyang parking brake. Ito nga tinutukoy ko, itong bakal na ito. Dahil kapag hindi natin yan ikinabit, hindi magiging sukat yung parking brake nitong ikakabit natin na lever. Ayun, at pagkatapos hinigpitan lang ni Boss Kenneth dahil mabilis ang gawaan lang naman to. Tapos proceed na tayo sa isang pyesa pa natin. Dahil ni-request nyo nga rin na palitan na natin tong side stand. Kaya umorder na rin ako nitong CNC na side stand para kahit papano ay mas malinis nga ang tindigan nito. Kaya yon, chinek ko muna, tinignan ko muna kung ano bang itsura at detalye nitong side stand na ipapalit natin. At nung nakita ko siya ng actual ay mas na-appreciate ko at talaga namang napakalinis nga. Kaya tara, baklasin na natin yung luma at isalpak na natin tong bago. Ayun, at nung nakalas na nga yung luma nating side stand, itinanong ko kay Boss Kenneth kung uubra pa rin ba yung GR5 natin na spring. At sabi naman ni Boss Kenneth, okay pa rin daw yan, magagamit pa rin. Kaya ayun, salpakan na. At nung naikasa na nga yung stand, syempre yung GR5 pa rin natin na tornilyo ang gagamitin para naman talagang mas malinis ang itsura niya. Tapos ultimo nga yung nut nito sa likod ay GR5 din para naman hanggang sa mga loob-loob ay may detalye pa rin itong alaga natin. Tapos hinigpitan lang ni Boss Kenneth, tapos sabi niya all good na daw yan. At ito na nga ang finished product mga kainaman. Ayan, malinis na nga yung stand natin. Kaso ay parang sa tingin ko kailangan din natin magpalit ng center stand. Pero ayun, mabalik tayo. Ito naman yung naging itsura ng lever. Sumakto naman na tumugma ang kulay niya sa color combination natin dito sa alaga natin. Nakadagdag pa rin nga yung detalye na ikinabit natin na kulay puti na hand grip kahapon para mas lalong tumugma sa color combination dito sa alaga nating ito. Ay di pa paano? Are montage, nakapiraso. Susubukan nga nating bilhin ang natatagong drag bike ni Boss Kenneth. Kaya naman maaga nga kaming nagpunta dito mga kainaman sa shop ni Boss Kenneth. At yan, inabutan namin siya na nagliligpit ng mga kalat niya dito na tools. At dito nga tinatanong na namin si Boss Kenneth kung nakapag-isip na ba siya at handa na siya makipag-transaction sa amin. Base sa pagkakakamay ni Boss Kenneth ay parang ayaw niya pang makipag-dandy. Pero ayun, sa mga hindi nga pala nakakaalam, ito nga ang motor na pinipilit nating mabili kay Boss Kenneth. Ito nga palang katago-tago niyang drag bike. Pero ngayong araw, pipilitin natin itong mabili. Ayun nga, at patuloy nating nililigawan si Boss Kenneth para ibenta niya na sa atin itong motor na ito. At ayun nga, sabi ni Boss Kenneth ay ilalabas niya raw ang motor at para dito na namin pag-usapan sa labas. Para daw makita ko ang tindigan nito at para hindi ko siya baratin masyado. Talagang kahit si Kuya Pats nga ay kinilig sa itsura nito nung inilalabas na. Uy, sasama ka na ba? At ayun na nga mga kainaman, hindi na ako makapagpigil kaya inagaw ko na ang manibela kay Boss Kenneth. At sabi ko nga sobrang excited na ako sa motor na to dahil hindi ako pinatulog nito kagabi kaya ako na magtutulak dito para mahawakan ko na. Ang kaso lang napakababa pala ng kasa nito kaya medyo nakakangali siya itulak. Pero ayun na nga mga kainaman, ito na ang unang upo ko sa kanya at sinusukat ko lang kung masarap din ba siyang upuan at kung ano nga ba ang feeling ng mga rider na sumasakay sa mga drag bike. At habang nasisiyasat at tumatagal nga mga kainaman ay mas na-appreciate ko ang kagwapo
kagwapuhan itong alaga na ito. At kumbaga sa matatandang kasabihan nga ay nararamdaman ko ang lukso ng dugo dito sa alagang ito. Kaya naman nakipag-usap na ulit ako kay Boss Kenneth para sa transaction na gagawin namin. At sabi naman ni Boss Kenneth ay hindi naman daw siya magdadamot sa akin pero pag-iisipan niyang maigi. Boss, kung ako sa iyo, ipagkaloob mo nito sa akin. Yan ah. Kahapon pa yung boss, hindi Kaya nakatulog. ikaw, nililigawan ko talaga maigi kay boss kahit sa chat kami nag-chat talaga. Ano, boss ka next? Boss, ang kailan naman ay pag sayang siya, pag nandiyan lang, mas mapapakinabangan ko pare, mapapasaya pa ako niyan, boss. Naganda ang mga sagot na. Sabi ni Boss Kenneth, marami ka pang magiging project dito. Naganda mga Parang sagot. dito, ikaw. Parang iyon na nga. Parang ibibigay nga yata. Hindi, tsaka boss, isipin mo, asul siya. Ano bang kulay ng mga alaga ko? Aba, ay di asol nga boss. Diba? Kung sakasakali, ano kayong pangalan? Aba, nga na. Yun na, pa-comment mga kainaman. May pangalan pa ni boss. Yun nga lang pala tinatakpan, pangalan ni Boss Ano Kenneth. may CDLDP. Bale boss, ayan sakto, may tama na rin naman. Oh, ano? Kung tayo magkabilihan man ngayon, di pa-repaid na rin natin yan. Iyan na. Ayun, pero masabi ko sa inyo mga kainaman, ari naman ay talagang ibabalik alindog pa rin natin. Dahil ari nga ay napatamba, kaya i-expect na natin na madumi talaga ang mga pyesa nito. Pero saktong-sakto naman dahil may mga balak na nga agad akong gawing upgrades dito. Kaya yung mga makikita nyong madudumi at saka mga may issue na pyesa, lahat yan ay papalitan natin at gagawin natin ulit ito na parang bago. Para boss, parang sa tingin ko naman ni hindi ka naman mahihirapan magpaubayan na rin siya rin. Basta ka na bahala dito boss. Boss, anong bahala dyan? Ang pag-usapan na lang din natin mamaya i-presyo na. Pero ano ba, i-deal na natin to. Kumbaga, aakinin ko na to. Pag-isipan ko na rin naman. Yun pala naman. Nag-isip ka na rin boss. Hindi, kumbaga sabi ko naman mga ina, masayang din at nakatambak na lang dyan. Kumbaga, sabi ko, bigyan natin ng buhay. Tapos bagay, si Boss Kenneth naman ang gusto, panlayo. Oo nga, nagbabalak na rin niya si Boss Kenneth mga big scooter na, mga NMAX, Ah, gusto daw i-click dahil para daw may tuntungan ng bata sa una. Aba, klase nagawa na ng Nagbabalak tutoy. ng tutoy. Oo nga, tutoy Kenneth. Iyan na. Yo, mga kainaman, ay paano boss, i-close na natin ang deal. Ano, sasabihin ko na sa mga kainaman na rin, bago kong alaga. Ano, handa ka na? Kinaway na, boss. Deal! Yo, mga kainaman, sakto-sakto boss Kenneth. At ano sa dyan ay may drag bike. May drag bike na rin tayo. Tago niyo lang sa pangalan Puga. Subject mga kainaman sa ating drag bike. Ayos na mga kainaman, nadali natin are. Ay, ari nga yung bagong bili natin.